What is up guys, Yomoto here, at right here in front of you is the 2018 BMW S1000RR. Yes, hindi kayo namamalikmata at yes, hindi rin to guni-guni. Wait, totoo ba talaga to? Abay, totoo nga. Kahit ako guys, hindi ako makapaniwalang andito tong motor na to sa garahe natin. By far, ito na siguro ang pinakamahal na motor na napunta dito sa garahe natin. Magkano tong motor na to? Nagkakahalaga lang naman to ng 1.4 million lang naman. In this video guys, hindi to yung pangkaraniwang review tulad ng mga ginagawa ko sa ibang videos ko, dahil meron ng bagong lumabas na BMW S1RR ngayon. Pero ganun pa man, gagawa tayo ng first ride review dito sa napakagandang super sport na to. So guys, tara samahan nyo kung alamin kung gaano kaganda tong motor na to. And let's just hope hindi ako mamatay mamaya. BMW S1000RR, ang isa sa mga gods ng super sport. By the way, ito yung bago kong biling motor. Joke lang guys, hindi sa atin tong motor na to. Pag may-ari ito ng tropa natin na si paring Jello, siya yung owner nitong napakagandang super sport. Para sa'yo bro, anong meron tong motor na to na wala sa ibang super sport pare? Sa lahat ng nasubukan ko na super sports, katulad ng R6. R6 ka nga rin. Meron din. Yung R6 kasi, 3 months ako inabot. Pinag-aralan ko yun ng 3 months. Ito, unang sakay ko pa lang, sobrang parang ang tagal ko na siyang ginagamit. Nagamay ko na. Isa pang point ko dito is yung comfort. Sa lahat din ng super sports na nasakyan ko, ito na yung pinaka-komportabling motor na nasakyan ko. Actually, hindi siya komportable, pero sa lahat ng super sports, yan na talaga yung pinaka-masarap sa katawan kahit pa paano. Sa nakikita ko ngayon, parang kalahati na ata dito sa motor na to, pinalitan mo eh. Magkano bili mo sa mga carbon na to bro? Lahat yan parang umabot na halos na mga 60,000. Ito lang, itong tatlo lang? Grabe. Full titanium na SC Project. By the way guys, ito ang isa sa pinaka high-end brand ng Pirelli ngayon, ang Diablo Super Corsa SP. Punta naman tayo sa gauge mga cutie pies. Tulad nga ng sabi ko sa inyo at aminado naman din ako, hindi ako familiar dito sa S1RR dahil ngayon lang natin ito mahawakan at napakadaming technical terms and features nitong bike na to, Diyos ko Lord. Pero alam ko naman na love nyo ko, kaya kung meron man akong masabing mali, let me know na lang in the comment section. Okay guys? Itong motor na to mga cutie pies, meron siyang built-in steering damper dito, pero not like other super sport. Dito siya nakalagay sa may bandang loob. Karamihan kasi sa mga super sport dito nakalagay sa taas eh. Pagdating naman sa gauge, dito makikita natin yung tachometer, speedometer, coolant temperature dito, odometer, clock, gear indicator dito, dynamic traction controls, riding modes which is ang pinaka-paborito kong features dito sa motor na to. Sa bandang gilid makikita natin yung ibang indicators niya tulad nitong dynamic traction controls, ABS, lap time light, cruise control dito at emission warning indicator. And then makikita natin dito sa baba yung neutral light, fuel indicator dito. Ilaw lang yung fuel indicator niya once na 4 liters below na lang yung natitira sa tangke mo. And then dito sa taas nalagay yung gear shift indicator, universal warning indicators at turning indicators. To the right handlebar makikita natin yung button para sa heated handle grip. Kung napanood nyo yung content natin about sa S1 single R noon, gantong-ganto lang din yung mga lods. Nagagawa niyang painitin yung handle grip nyo if ever nakatira kayo sa mga malalamig na lugar, which is sana all. Riding modes, starter switch dito at kill switch naman kapag pinindot nyo siya pataas. To the left makikita natin yung cruise control switches, sports bike, tapos may cruise control. Wow! Minimum speed nitong motor na to for cruise control is 30 kph, then maximum is 210 kph. ABS kung gusto nyo i-deactivate,
hazard switch, mga button, if ever may gusto kayong ibahin sa info sa dash niya tulad na lang ng menu or gusto nyo i-reset yung clock, traction control button dito, turning indicators, at syempre busina. Pagdating naman sa features niya guys, meron 5 power modes tong motor na to. Para ma-access nyo siya, pindutin nyo lang tong button na to. Umpisahan natin sa rain mode. Anong nagagawa ng rain mode guys? Kadalasang ginagamit to kapag basa yung daan, of course, rain mode. At mababawasan niya ng 50 horsepower yung lakas ng makina nyo. And also guys, mas maganda rin tong gamitin to pag gusto nyo magtipid sa gas. Next ay itong sport mode or standard mode ng bike. Para sa akin guys, itong sport mode yung pang city driving mode nitong motor na to. Next ay itong race mode. Itong race mode guys, ginagamit ito madalas sa truck At dapat pag gamit nyo yung race mode, dapat meron din kayong series tire. Next ay itong slick mode. Itong slick mode ang mamaw mode nitong motor na to. Itong slick mode guys, para lang din siyang race mode pero specially designed for sports tire. At pag gamit nyo itong slick mode, for example, babawasan nyo yung response ng ABS nyo sa rear wheel. At lastly, user mode. Itong user mode naman guys, kayo na bahala dito kung saan yung mas komportabling configurations na gusto nyo. For example, gusto nyo ayusin yung traction control or gusto nyo patayin yung ABS. Nasa inyo na yon. Pag gusto nyo gawin yon, pindutin nyo lang tong user mode. DTC or Dynamic Traction Control. So ano naman nagagawa nito guys? Itong mga traction control na babawasan yang dumulas yung gulong nyo sa likod. Pero not like any other super sport. Tignan nyo kung ilan yung traction nito. Meron siyang 7 traction controls, my god. At hindi pa yan. Meron din siyang negative traction, what the F. Honestly, hindi ko alam kung anong meron dun sa negative traction na yun. So for those of you guys na familiar sa mga ganitong klase ng motor, pabulong naman sa comment section kung ano ibig sabihin ng mga negative traction na to. Tapos guys, meron din tong ABS Pro kung saan pwede nyong i-adjust yung level ng ABS nya kung gusto nyo ng sports, ng slick, or ng rain mode. At dahil semi-familiar na tayo dito kay S1RR, oras na para sa first ride. Alright, first ride sa BMW S1RR. Grabe, nanginginig ako guys. Ang nag-iisang sports bike ng BMW. Mas mahal pa to sa buhay ko guys. Grabe. Napakaganda, di ba? Oh, lakas ng hangin Actually guys, itong motor nito meron ng 2020 model, which is yung presyo niya pumapatak around 1.8 million lang naman. Grabe no, motor lang 1.8 million. Pero ito guys, 2018 model, 1.4 million to. House and lot na para sa isang motor. Brembo brakes, nice, napakaganda. Tignan nyo naman yung details sa fairings niya, grabe. Sobrang aggressive ng styling ng motor na to. Full carbon, what the F. Legit SC project, full system. Pirelli Diablo Super Corsa SP. By the way guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina, naka quick shifter to up and down kasi useless naman kung walang quick shifter tong super sport na to, di ba? Okay. Unang upo sa napakagandang motor na to. Yeah. Wow. Actually guys, itong motor na to, super sport, given aggressive, pero hindi siya ganun kasubsob I mean, hindi siya ganun ka-complicated sakyan. Hindi tulad nung R6. Para sa akin, mas aggressive pa yun Tapos, itong handlebar niya, medyo stiff Most sports bike kasi na nahawakan ko, hanggang dito yung handlebar. Ito, medyo papasok pa siya sa loob Tingnan niyo kung gano'ng kaliit yung side mirror. Ang cute, no? Adjust natin. Parang side mirror lang ng scooter. Okay. Buksan natin. Itong mga dash ng mga BMW guys, hindi ko alam bakit ang tagal lumabas ng mga info niya pag ino-on. Tapos as per the owner, kailangan daw mawala muna yung engine warning indicator dito bago natin start yung bike. Yun, okay na. So ang pinakahihintay niyong lahat, ano ang tunog ng BMW S1RR? Grabe, mo magagalit yung mga kapitbahay din sa lakas ng motor na to. By the way, nakalimutan ko na naman. Ano ba yun? Lagi ko nakakalimutan. Adjust muna natin yung mga modes niya. Kung ano mang meron man dito sa motor na to. Okay, ano bang magandang modes? Sport, race, slick, user. So, dito tayo sa pinamahina, rain mode. Dahil hindi ko pa masyadong gamay itong motor na to. Pagdating naman sa traction niya, nakaset to by default. So, ma-adjust nyo lang yung traction niya kapag
naka-slick mode kayo. And also dito sa user. Then dyan nyo lang ma-adjust yung traction nitong motor na to. Pero at the moment, dito lang tayo sa rain mode dahil hindi ko kabisado to. Start again. Uy, aside sun pa pala. Noob! Okay, let's go. Ganda ng tunog. Opya! What the? Grabe lakas ang preno sa harap. Mukhang yari exit ko dito mamaya. Excuse me ma'am and sir, Joe Moto po, passing through. Thanks guys. Okay guys, hindi ako komportable sa clutch. Masyadong papasok yung handlebar eh. Medyo nahihirapan na ako pigayin yung clutch. Sobrang ingay ng motor na to, grabe. Makiki-overtake lang po. What the fuck? Halos kakapiranggot lang yung pihit ko sa clutch. Uy! Narinig mo ba yun guys? Actually mga cutie pies, kapag BMW yung motor mo or itong double R or yung naked version na single R, may backfire daw talaga eh. Ganun daw talaga itong motor na to, sabi ng mga owners. Kahit ipa-remap pa daw, hindi daw talaga mawawala yung backfire nito eh. Hindi ko lang alam kung anong reason behind that sa mga S-series ng BMW. Siguro at least kailangan ng black of plate para ma-lessen yung backfire. Hindi ko alam. So guys, pupunta tayo ngayon ng Mall of Asia. Gustuin ko mga test ride to sa S-Lex mga cutie pies. Masyado na kasing late, baka gabihin tayo. Ang traffic na lagi dito sa open canal ah. Alam nyo mga cutie pies, yung itsura niya pang walwalan talaga eh. Pero once na nakasakay na kayo, ang komportable niya na dalhin actually. Lalo na yung upuan. Though kanina pa ako nag-i-slide pa harap sa sobrang lakas ng preno, my god. Brembo brakes for the win. So wakas lumuwag din. Testingin natin ng onte power dito. Seryoso ba to? Grabe, lakas nitong motor na ito. Uy, R1, nice. Sup bro? Makasap bro eh no? Kala mo sa akin yung motor eh. Ingat bossing. Sino kaya to? Vlogger din kaya to? Try natin yung quick shifter ni S1. Hindi ako pipiga sa clutch ha, or papatayin yung throttle mga cutie pies para makita nyo guys. Third gear. Wait. Bakit ganun? Bakit parang ang tigas? Let's try one more time. Third gear. Fourth gear. Fifth gear. Blip natin pa downshift. Try natin. Okay. Pakiramdam ko ayaw niyang ginagamit yung quick shifter sa low RPM eh. Smooth siya pag medyo mataas yung RPM tapos mag-upshifts ka. Pero below 7,000 or 6,000 RPM, medyo pakiramdam ko ayaw niya ako sundin eh. Auto blip sa downshift, medyo matigas. Hindi ko alam kung first time ko lang sa motor na to, pero yun ang nararamdaman ko sa ngayon eh. Siguro hindi lang tayo sanay mga lods. Sobrang responsive lad. Engine response, throttle shifting, grabe. Fuck, di ko nakita yun ah. Ah, shit. Napasok ako sa tambucho. Tumatagos kahit nakapantalon. Grabing init. Guys, kung sakaling gusto nyo malaman fuel consumption ng ganitong mga motor, kumukonsumo to around 9 km per liter to 15 km per liter. So yes, kung tipid sa gas ang habol mo, this bike is not for you. Grabe hirap po dito ng signal light. Masyadong bend yung handlebar, di mabot ng hilalaki ko. Kung sinabi ko sa inyo guys, ito na yung pinakamahal na motor na nahawakan ko. Ito din ang pinakamainit na motor na nasubukan ko sa buong buhay ko. Ang OI sa init, my god. Buti na lang pinakarbon niya yung gilid pa kahit pa paano malesan yung init sa frame. Carbon Lodi.
60k Lodi. Please mag-go ka na. Ang init na tong motor na to kapag nakahinto. Medyo gamay ko na siya mga cutie pies. Let's try pumiga ng onte. Seryoso ba itong motor na to? Ang lakas masyado ng preno, dumudulas ako parang. Kapag ganitong motor ang hawak nyo guys, make sure na nakayakap yung legs nyo sa tangke para mas kontrolado nyo yung bike. Pero at the moment, hindi ko kaya. Masyado siyang mainit, grabe. Masakit na sa legs. Sobrang responsive ng brake, nakaka-inlove. Grabe, ang taas ng RPM nito. Ilan ba to? 14. Taas nun, grabe. Alam nyo mga cutie pies, 1000cc siya, of course, liter bike. Pero sa sobrang bilis niya at gaan, pakiramdam ko nasa 600cc lang ako eh. Mas maliit to i-drive for me kesa sa Kawasaki CX-10R. Alam nyo ba mga cutie pies na kayang sibakin ng motor na to ang Kawasaki H2? Yes mga lods, ganun katindi tong motor na to. Jello with my Ninja 650. First time ko makita motor ko na may ibang gumagamit. Ganito pala yung tsura ng likod ng motor ko pag nasa kalsada. Itong motor na to guys, alam mo yung pakiramdam na para bang gustong gusto mo siyang ilin. Pinaka-agile na motor na nahawakan ko, grabe. Guys, I'm sorry kung hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong paglaruan yung modes niya. Unang-una kasi puro traffic yung nadadaanan natin. Tsaka pangalawa, medyo late na din kasi paggabi na mga idol. So, all this time naka-rain mode lang tayo, which is minus 40 horsepower. Grabe talagang backfire nito. Pero honestly, gusto ko tunog ng mga backfire Ang walang yan ang tunog eh. Uy, nice Doc 390, shoutout. Uy, swabe ang luwag ng toll gate paluwas. Kamusta kaya pabalik? Boom! Ang haba! Ang gaandalhin nito mga cutie pies oh. Ano ba mode mo? Ha? Rain lang to. So, sobrang responsive na nga ng rain eh. Paano pa yung ibang modes no? Kaya nga eh. Matapos pa ako sa dalawang pan. Kaya nga. Okay na ba mare? Miss ko tong motor ko. Ngayon lang ulit nakalabas to eh. So guys, here we are at Mall of Asia. Grabe, may nagtitingin itong motor na to. Ang bulabog ba naman? Saan tayo pwede huminto? Don't do it guys, nakago. Ay nako, ginabi na tayo mga lods. Grabe, what an experience. Hindi kita makakalimutan, BMW S1RR. Guys, by the way, andito na kami ngayon sa may, saan ba to? Seaside MOA. At syempre, dahil love ko kayo, hindi ko makakalimutang mag-shoutout of course, Firefighter FRCG. Yummy na with the Philippines but more unique, that's Jao Moto. Ay, Jao Moto road to 100k subs, let's go. Shoutout Filipino-American riders. Grabe, ang dami naman lahi nito. Firefighter FRCG, shoutout sa'yo, ingat dyan sa USA. A philosopher once said, pag malas ka, hindi ka sinaswerte pa-shoutout naman next vlog. Juan Paulo de Lumen, shoutout sa'yo. Hamsi Codinera Joshua, nood mo na review ni Idol bago mag-answer ng assignments. Yes Idol, shoutout, greetings from Cebu. Uy, gawa muna ng assignment, ano ba? Maraming salamat Hamsi Codinera. Louis Valero, shoutout Idol from Lipa, Batangas. Gusto ko yung mga review mo, hindi masyadong overloaded sa mga technical na aspect, more driving experience, keep it up. Louis Valerio, mabuti naman nag-enjoy ka sa mga videos ko, maraming thank you. At lastly, So FT watching from US Navy Marine, shoutout bro, nice video content, love naked bike like Kawasaki 1000. Shoutout So FT US Navy Marine, solid. Also guys, kung taga-tagig naman kayo at mahilig kayo sa vape at naghahanap kayo ng vape shop na maraming juice at maraming
maraming magpipili ang hardwares. Paring Jello, B-Spot Jape Shop, yung pangalan ng shop niya, bisitahin nyo. Sobrang daming mapagpipilian sa shop niya guys. So guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please paki-like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, alam nyo na guys, please do subscribe sa ating YouTube channel. This is the BMW S1 RR. See you sa next content. Ciao!